Upang mas madaling makita ng publiko, iminungkahi ng isang kongresista na i-post na lamang sa website ng Kamara ang SALN ng mga kongresista. Muli ring binuo ang SALN Review and Compliance Committee sa mababang kapulungan para ayusin ang mekanismo tungkol dito. Yan ang ulat ni Mela Lesmoras. May ilang mungkahi si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando para mas madaling makita ng publiko ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga kongresista. Pwede raw itong i-request sa kanilang mga opisina o para mas mabilis, maaari namang i-post na ito mismo sa website o Facebook page ng Kamara. Ang gusto natin, sa pinakamadali at pinakamabilis na paraan na ma-access ng mga tao yung SALN, mas maganda. Wala na masyado dapat burokrasya. Subject syempre sa mga existing na mga batas natin, such as data privacy. Ayon kay San Fernando, naiintindihan niya na may ilang kongresista na nag-aalangan pang maglabas ng SALN dahil sa security concerns. Pero giit niya, kasama ito sa kanilang sinumpaang tungkulin. Hayaan natin na usisain yung buhay natin ng mga tao. When we entered public service, nag-decide din tayo na yung private life natin ay sinasakripisyo na natin at ibinubukas natin yung buhay natin sa mapang-usisang mata. Every peso, every centavos na sinasahod dito sa House of Representatives at napupunta sa ating mga opisina, dapat malaman yan paano ginagasta. Sa ngalan ng transparency at accountability, una na ring isinapubliko ni House Speaker Faustino Boje-D III ang kopya ng kanyang SALN. Dito'y nakasaad na higit 121 million pesos ang kanyang total assets habang lagpas 47 million pesos naman ang kanyang total liabilities, kaya ang kanyang net worth nasa 74 million pesos. Kasabay ng paglalabas ng kanyang SALN, formal na ring binuo muli ni Speaker D ang SALN Review and Compliance Committee ng Kamara. Sila ang mga ngasiwa sa panuntunan para sa mga SALN ng mga kongresista. Ayon kay Akbayan Party List Representative Percy Sandanya, nananalig siya na malaking bagay ang ginawang hakbang ni Speaker D para kusang loob na ring maglabas ng kanilang SALN ang iba pang miyembro ng Kamara. Dagdag naman ni Kabataan Party List Representative Rene Co, hindi lang mga kongresista kundi maging ang iba pang opisyal ng gobyerno dapat ay maglabas na rin ng SALN. Sa ngayon, nakarises ang Kongreso at nakatakda naman silang magbalik sesyon sa November 10. Mela Lesmoras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.